Tanghali Pilipinas. Nagbabalik po tayo sa ating lungga dito sa Malacanang para sa ating regular press briefing. Matapos po tayo magkaroon ng presidential press briefing sa operations sa headquarters po ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Camp Aguinaldo. Ayon sa report ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, merong 17 tao na po ang namatay dahil sa bagyong Rolly. Bagaman ang target natin ay zero casualty, nagpapasalamat pa rin po tayo sa lahat ng mga nasa pamahalaan na nagtrabaho kahit long weekend dahil sa undas para maiwasan ang aberya at disgrasya dala ng panganib ng pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon. Nakatutok ang ating presidente sa mga nangyayari at satisfied siya dahil sa kahandaan ng lahat ng nasa gobyerno at kooperasyon ng ating mga mamamayan. Bago po tumama ang bagyo sa Pilipinas, mayroon ng stockpiles at standby funds ang DSWD na 884 million sa kanilang central at field offices. Kasama na ang mahigit 260,000 family food packs na naka-preposition sa iba't ibang lugar sa bansa. As of November 3, 6 a.m., mahigit 6.6 million na assistance na po ang napamigay ng DSWD. Mayroong 269,507 na katao sa 2,671 evacuation centers. Inactivate naman po ng Hukbong Santatahan ng Pilipinas ang kanilang Disaster Task Force noong 30 na Oktubre na may 155 officers at 3,013 enlisted personnel ready for deployment. Sila ang tumulong sa evacuation ng mahigit 300,000 individual sa 1,558 barangays noong tumama ang bagyo. Sa hanay naman po ng ating kapulisan, as of November 3, umabot ng 5,804 ang na-deploy sa search and rescue personnel at 1,556 PNP personnel naman ang nasa evacuation areas. Kaya naman napanatili ang kaayusan sa gitna ng hagupit ni Rolly. Maraming salamat po sa ating kapulisan at kasundaluhan. Bago dumating si Rolly ay nakapag-mobilize na po ang DPWH ng 4,931 personnel at 1,295 equipment. Kaya naman mabilis nilang naisagawa ang kanilang road cleaning operations. Mulang 15 road sections na sarado kahapon, ngayon ay 10 na lamang po. Isa sa Cordillera Region, isa sa Region 3 at 8 po sa Region 5. Bago pa mag-landfill si Rolly ay pinaghandaan na po ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines or CAAP, Manila International Airport Authority, Clark International Airport Authority. Sinecure ang ating mga paliparan ng kanilang mga gamit tulad ng power plant at runway equipment, nakipag-ugnayan sa mga lokal na disaster offices at inactivate ang procedures para sa typhoon disaster response. Kaya naman ngayon ay balik normal na ang operasyon ng ating mga paliparan sa Manila, Clark, Subic, Sangli, Legazpi, Naga at Virac. At tulad ng sinabi ko kahapon, balik operasyon na po ang LRT, MRT, PNR at EDSA busway. Sa briefing namin noong linggo, una ninyong narinig na isinara ang mga ito. Dito makikita natin ang kahandaan ng buong pamahalaan at kahit nasa Davao ang presidente ay namomonitor niya ang mga ito. Kaya nga kahapon ay pinangunahan ni Presidente Rodrigo Roa Duterte ang isang situation briefing at Talk to the People address kasamang ilan sa mga miyembro ng kanyang gabinete tungkol sa Super Typhoon Rolly. Ngunit bago ito ay nagkaroon ng aerial inspection ng Pangulo ng mga lugar na sinalanta ng bagyo. Binisita rin ng Pangulo ang Ginubatan Albay, isa sa matinding tinamaan ni Rolly, para alamin ang kalagayan ng mga residente doon. Ito ang ilan sa mga salient points ng nasabing situation briefing at Talk to the People address kagabi. Tiniyak ni DBM Secretary Wendell Avisado na merong 3.622 billion na calamity funds ang pamahalaan at ang ilan sa bahagi nito ay maaaring magamit para matulungan ang mga lubhang naapektuhan ng superbagyong Rolly. Inulat naman ni DNR Secretary Roy Cimatu na sinususpinde niya ang quarrying operation sa mga lugar sa paligid ng Bulkang Mayon. Ito ay matapos ang direktiba ni Presidente na magsagawa ng investigasyon sa quarrying operation sa mga nasabing lugar. Sinabi naman ni DOTR Secretary Arthur Tugade na nakakompleto ang konstruksyon ng Bicol International Airport bago matapos ang taon. Ayon naman kay DTI Secretary Ramon Lopez, ang mayroong price freeze sa mga lugar na nadeklarang under a state of calamity. Sa mga lugar man na walang price freeze ay meron tayong umiiral na suggested retail price. Binigyang otoridad ni Presidente si National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez na mamuno sa pagbili hanggang pamamahagi ng bakuna laban sa COVID-19. Mamaya makakasama natin ang Chief Implementer at ang bagong Vaccine Czar, Secretary Galvez. Siya po yung sinabi ko na
ilang buwan nang nakakalipas na talaga na siyang vaccine czar, kaya lang ayaw mo na po niyang ulitin yon hanggang hindi maanunsyo uli ni Presidente. So inanunsyo na po uli ni Presidente, siya na po talaga ang vaccine star. Ipinag-utos din ng Pangulo ng magbigay ng cash aid sa mga manggagawa na naapektuhan ng pandemya bago magpasko. Samantala, umalis naman kaninang alas 8 ng umagang isang C-130 papuntang Catanduanes tulad ng pinangako ko kay Governor Joseph Cua nung kami ay unang magkausap. Dala-dala po ng C-130 ang tubig, pagkain at iba pang mga pangangailangan ng Catanduanes. At papasalamat po tayo sa LT Group of Company dahil nakita nyo mga pictures ng Absolute ay binigay po ng LT Group of Company. Punta naman po tayo sa ating COVID-19 update. Ito po ang global update ayon sa Johns Hopkins. Higit 46 na milyon na or 46,857,505 ang tinamaan ng COVID-19 sa buong mundo. Mayroong 1,204,274 katao naman po ang binuway ng buhay dahil sa coronavirus. Nanguna pa rin po ang Estados Unidos na may 9.2 milyon na kaso ng COVID-19 at 231,000 deaths. Pangalawang India na mayroong pinakamaraming kaso ng COVID-19. Meron po silang 8.2 million ngayon and 122,000 deaths. Pangatlo po ang Brazil, 5.5 million and 160,000 deaths. Ang Russia po ay pang-apat, 1.6 million, 28,000 deaths. At panglima po ang France, 1.4 million, 37,000 deaths. Dito po sa ating bayan, meron po tayong 29,301 active cases. At mula po sa kabubuong bilang ng kaso na 385,400. Ibig sabihin, ito po ay 7.6 ang porsyento ng aktibong kaso sa kabuuang mga kaso. Ayon sa DOH, ang pagbaba ng National Daily Average ng COVID-19 sa bansa, bumaba ito ng 25% kumpara sa mga nagdaan na mga linggo. Sa mga aktibong kaso, 82.5% ay mild, 9.6% ay asymptomatic, 5% ay critical, 2.8% ay severe. 348,830 naman po ang nai-report na gumaling. Ito ay 90.5% mula sa kabuuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Samantalang nasa 7,269 po ang biniwan ng buhay dahil sa coronavirus, nakikiramay po kami. Naka-flash naman po sa ating screen ang critical care capacity ng ating mga ospital. 57% pa po ang available sa ating ICU beds. 60% po ang available sa ating isolation beds. 66% po ang available sa ward beds. At 79% ang available po sa ventilators. Hindi naman po ibig sabihin na palibasang marami pa tayong kakayahan ay tayo po ay magpapabaya na. Ang pakiusap po ng Presidente, mask, hugas, iwas. Dito po nagtatapos ang ating briefing.